Kinabukasan na nga pala ito after naming makapunta doon sa bahay sa Batangas na napakalaki. So pagkagising ko nga, since wala talaga kaming kahit anong stocks na sa bahay, pupunta muna kami ng Pasita, bibili lang kami ng kakaunti at bigas. Doon na rin kami bibili. Marami pala ako nababasa na comment, nagtatanong kung okay na ba kay Pinggoy na lumipat kami sa medyo malayong lugar sa family niya. And kaya hindi rin namin siya naisama sa Batangas dahil syempre nahihirapan pa siyang mag-adjust and hindi naman lahat talaga mapipilit natin. It's just that feeling ko kasi para sa pamilya namin, baka mas makabuti ito, especially sa finances namin. Sa isang pamilya naman, hindi naman laging smooth sailing ang mga bagay-bagay. May mga desisyon din talaga na mahirap talaga siya magkasunduan, especially napakabilis ng mga pangyayari ng mga bagay-bagay. Parang one day, nagising na lang ako na, oh my God, kailangan na talaga naming i-let go itong apartment. Tapos nagsabi agad ako sa landlord ko. So dahil nakapag-advise na nga ako na aalis kami, hindi na kami magbabayad ng renta, gagamitin na lang kung ano yung mga initial payment na advance na renta. So, wala akong choice kundi maghanap talaga ng ibang malilipatan. And answered prayer din talaga yung isa sa kamamshi natin dahil nag-offer nga siya na napakalaking bahay na may malaking bakuran. So, yun talaga ang pinaka-target kong lipatan. Kasi ever since mapuntahan nga namin yun, parang wala na akong ganang tumingin pa ng iba. Even yung mga anak ko, excited na talagang lumipat doon. Especially si Papa, nagpaplano na siya ng mga itatanim niya, mag-aalaga ng manok, kung ano-ano. So anyway, after namin kumain nga doon sa Pasita, dumiretso dito ako kay Papa. Nag-abot ako dito ng lutong ulam na lang yung binili ko para hindi na magluto-luto pa. Kasi nagmamadali rin ako dahil maglilinis pa nga ako dito sa kwarto. So pagkagaling namin ng Pasita kanina, diretso linis na nga ako dito dahil mamaya naman pupunta kami sa kabilang bahay. Ang plano ko naman talaga kasi is this month maglilinis talaga ako doon sa kabilang bahay. And since medyo ilang araw na nga lang din kami dito, naisip ko na i-push ko na nga kung ano yung mga kaya kong linisin doon for the go. But of course, bago kami dumayo ng linis doon, lilinisin ko na muna yung apartment na tinutuluyan namin. So nagbawas lang din pala ako ng kutsyon dito. And meron akong isang kaibigan na balak sanang bumili ng extra mattress namin. Kaso, dahil nga kakailanganin din namin ito once makalipat, hindi ko na siya ila-let go. So, even itong mga sofa na naandyan sa ibabaw ng cabinet, panigurado magagamit natin yan kung saan man tayo lilipat. Naglilinis pala ako dito, yung mag-aama ko, nandun lang muna sila sa labas at iniiwasan ko nga pumasok dito yung mga bagets para hindi ako maistorbo, kakalinis at para wala na rin akong sinasaway-saway. Pagkatapos ko nga pala makapaglinis din dito sa may sala hanggang kusina, meron pa akong kinailangang i-film nito. So, naisip ko mas better din siguro na mag-rearrange din ako para maiba naman. And para new look din naman sa mga ibang bagay na kailangan kong i-film dito sa bahay. So, naisipan ko na ipasok na nga itong table nila sa loob. Kasi even before naman, sa kwarto talaga yun nakapwesto. So, anyway, medyo malawak na talaga dito sa aming kusina. And umorder na rin pala ako ng mga bubble wrap na magagamit ko once na maglipat kami. Kasi ayoko nung tulad nung huling lipat namin. Medyo na-rush talaga ako nun. Kasi kung kailan papaalis na or nakabook na yung truck, tsaka lang ako nag-start na magbalot-balot. So, medyo nahagard ako. So, anyway, meron din ako mga nababasa sa comment. Paano naman daw yung bagong cabinet sa kusina na binili ko at pinakabit ko, anong daw mangyayari doon. So, ang bala ko sana is kung sino man yung lilipat dito sa apartment na to, kung interested siya na ibilhin yan, ibibenta ko sa kanya yan ng almost half the price. Kasi nasa around 6,000 yung nagastos ko dyan. Ilang buwan pa lang yan. Sobrang goods talaga. And mapapakinabangan niya yan kung sakaling dito siya tumira. Kung bibilhin niya, ibibenta ko sa kanya ng 4K na lang yun. Pero kung hindi, syempre, kailangan ko baklasin, ibenta sa iba. Ibibenta ko na rin pala yung aircon ko. Colleen yung brand niya, 1.5 horsepower and quad series siya. Nasa 16,000 ko na lang siya ibebenta. If ever na interested kayo, let me know. And bala ko siyang i-let go at least mga few days bago kami umalis. Yung ref naman, hindi ko muna siya ibebenta kasi even though may ref na si Papa na pwede rin namin magamit doon,
May jowa kasi siya, so if ever na mag-decide siya eventually na magsulo silang magjowa, at least meron siyang magagamit ref niya, meron din ako magagamit na ref. So yes, sa mga nagtatanong kung isasama daw ba si Papa sa paglilipat, syempre kasama talaga siya sa plano, hindi na pwedeng hindi. Pero kung may plano naman siyang iba para sa kanya or sa jowa niya, mas better din talaga na meron kaming kanya-kanyang privacy pa rin. Andito na pala kami sa kabila, and biglaan din pala ito dahil merong biglang nakita si Pinggoy na nagpaparenta ng swimming pool na malapit lang din sa amin. So, tinanong niya si Ate Ken kung bet ba na mag-night swimming, ganyan. 22 hours pala yung yung renta niya, nasa 450 pesos lang daw. Tapos, meron ka lang babayaran na security deposit, pero ibabalik naman yun, lalo na kung walang sira. So, napakalaki niya talaga, and pagdating nga dito, sila pa yung nag-set up, included na rin yung nasa ilalim na mat niya or pangtapal. So, once daw na malagyan na ito ng tubig, talagang didiretso na daw yan. Ngayon lang medyo bumabalik ko pa kasi wala pang ang tubig. So, dahil napakalaki nito, paniguradong medyo matagal nga din bago mapuno yun. So, meron palang pinlano si Ate Ken ng mga paihaw dito. Para less hassle sa pag-iihaw, eto nga palang electric griller from TG ang ginagamit namin dito sa kabila. So, nagmarinate si Pinggoy dito ng pork, and then meron din silang ipe-prepare na iihawin naman na tilapia. So, ayan na nga, at nalagyan na nga rin ng tubig ito. Habang siniset up pa lang yan, excited na talaga yung mga anak ko. Kaya naman, waiting patiently talaga sila hanggang sa magkatubig yan ng medyo mataas-taas naman. And then, maya-maya dumating din pala dito yung kuya ni Pinggoy. May mga bit-bit na pagkain dahil galing pala sila sa party. Belated happy birthday, Shavi! Napakadaming pakabog na pagkain. And since mag-overnight nga kami, kakailanganin namin ng electric fan. So, nagsabi ako kay Papa na, Papa, kuha naman yung electric fan na nasa may laundry area namin. At saka, yung isang ilaw, ipapalala-move ko sana. Kaso, wala talaga akong mabu kahit magdagdag ako ng tape. So, dinaan niya na lang sa tricycle, and then, buti na lang, aware yung tricycle sa kung saan nga kami. So, ang nangyari, pagka bukas ko ng eco bag na bit-bit nga nung tricycle driver, hala, hindi pala yung mismong electric fan ang nilagay ni Papa doon, kundi yung clip fan. Gusto ko nga sana yung electric fan kasi malakas yung buga nun. Pero, no choice, nang alangan ng man, magpabook pa ako ng Lala Move ulit. Wala talaga sa plano itong swimming na ito, pero tuwang-tuwa yung mga anak ko, and yung mga suot pala ni Pinky na swimsuit, galing pa yan sa pinsan niya, pinagliitan ng mga swimsuit. So, for the food trip lang talaga kami dito, habang bantay din ako ng mga bata sa kaka-swimming nila. So, ang dami-daming food. May pizza, may pasta, may mga inihaw na liempo, tilapia, may manok pa. Oh my God, sobrang busog talaga yan. Dito nga pala kami natulog ni Pinggoy sa sala. Ayan po, ginamit na namin yung clip fan na galing doon kay Papa. Medyo late na ako nakatulog, mga alas 4 na yata na madaling araw. Yung mga bata naman, nakadistribute sila ng tulog sa magkaibang kwarto dyan. So, pagbangon ko nga, busy na sa kusina si Pinggoy, naghahanda na siya ng sinigang na pang lunch namin. Actually, tanghali na ako nagising dahil nga late na ako natulog, diba? So, nakapag-almusal na sila dyan. Yung mga anak ko, kung nasan, andito na po agad, nagsiswimming na. Pagkagising pa lang, mga nag-breakfast, kasi talagang hindi sila makakapag-swimming kung hindi sila mag-breakfast ng maayos. Then, afternoon, diretso na agad talaga yung mga bata sa swimming pool doon. Binilinan ko nga si Pinggoy na bantayan yung mga bagets dahil kailangan ko nga maglinis dito sa loob ng bahay. So, bago pa man din ako gumalaw-galaw, kumilos, kailangan busog ang mamshi para hindi himatayin at hindi mag-init ang ulo. So, kain na muna tayo dito. Hindi na ako kumain ng breakfast kasi meron pa sanang sangag, itlog dyan. Diretso pang lunch na kasi kapag ganito, sinigang, oh my God, isa sa mga paborito kong ulam. Talagang mapapagana ka talaga ng kain. At saka, mas masarap pala talaga yung sinigang na napakadaming gulay na sahog. Kasi 'di ba, kapag sa bahay, usually, kung ano lang yung mga gulay na kinakain namin, yun lang yung nilalagay ni Pinggoy. Like, kangkong, radish. So, ibang-iba talaga yung lasa niya kapag meron pang ibang mga gulay na nakalagay. Like, okra, talong, ganyan. Mas masarap siya. Well, actually, hindi ko naman talaga kailangan na maglinis dito. Hindi naman ako required. Gusto ko lang talaga siyang gawin dahil nga
medyo lalayo na kami dito, and as much as possible, gusto ko naman kahit papaano maayos din yung iiwanan ko doon sa kabilang bahay. Akala mo naman talaga, feel talaga. Hindi, syempre, malaki rin talaga yung utang na loob ko nga dito. Lagi ko naman sinasabi yan. Napakaliit na bagay lang naman ang mga ginagawa kong paglilinis dito para mag-give back. So anyway, eto na nga, at after kong kumain, naghugas na lang din ako ng mga pinagkainan. Kakaunti lang naman ito. Mainam rin pala na merong swimming pool doon sa labas kasi hindi ako kukulitin ng mga bagets, especially ni Kowa habang naglilinis nga ako. So pagkatapos ko nga dyan na maghugas, diretso na ako dito sa may loob ng portal dahil nandito yung kwarto na lilinisin ko. So as you can see, medyo marami rin akong kailangang linisin dyan sa mismong portal na yan. But for now, dito nga muna ako nag-focus kasi hindi ko rin sure kung kakayanin ba ng lakas, ng pasensya, ng willingness ko na maglinis ng maramihan. So nagawa ko na rin naman ng separate na cleaning video nung naglinis ako dito sa dating kwarto na tinutuluyan namin. Kung hindi nyo pa napapanood at kung bet nyo namang panoorin, lagay ko na lang, hindi. Nandito yan sa page ko or sa account ko, scroll nyo lang. So, pinakahuli pa lang ginawa ko dito, nung natuyo na nga yung nilabhan kong bedsheet, isinet up ko na siya dito. Sayang lang din talaga, hindi ko mahanap yung punda nito kasi ayoko talaga sana ng mismatch na mga punda at bedsheet. So, hindi ko na nilagay yung una dahil wala nga ang katerno na punda. Itong bedsheet nga pala na nilagay ko from Holler Mall yan. If bet nyo rin, yung link nasa comment section and nasa showcase ko rin yan. So, eto na nga pala. Maghahapon na si Pinky, nandun pa rin, nagbababad sa swimming pool. Si Kowa, ng mga oras na yan, tulog na. As in, pagod na pagod. So, eto nga pala yung merienda namin. Ang dami kasing pizza na natira. So, nilagay ko to sa ref bago matulog. And then, ininit na lang ni Pingoy sa microwave as merienda namin. Since umaga hanggang hapon, nandito si Pinky, halos hindi na nga umahon. So, nung napagod na, ayun, nakatulog. Kaya naman na-drain na ito ni Pingoy. Kasi, almost puno rin talaga yung tubig nito kaninang umaga. So, medyo matagal din pala siyang i-drain, lalo na ganito kalaki yung swimming pool. Kaya rin pala hindi ako nagre-request ng mga product sample ng mga swimming pool dahil saan ko naman siya ilalagay initially dun sa apartment namin pagkaliit-liit. Tapos, naisip ko, if ever na makalipat nga kami, tapos may malaking space, pwede na ako mag-start na mag-request ng mga ganitong swimming pool para mas ma-enjoy ng mga bagets yung summertime. So anyway, for dinner naman, meron nang inire-ready dito si Pingoy sa electric griller. Liempo naman yan. And then, etong ice maker namin from Asin, hindi na rin namin yan bibit-bitin. Iwan na lang yan dito. Kasi madalas kapag nandito rin naman si Pingoy, siya talaga ang palaging nag-o-on nitong ice maker. So, eto ring electric griller, dito na lang din siya para if ever na kailangan nilang mag-ihaw-ihaw, less hassle na, hindi na magpapaypay, hindi na magsisiga ng uling. Siga ng uling ba yung term doon? Basta yon, dito lang siya, and syempre bibisi-bisita rin naman kami dyan. So for dinner nga pala, nandito yung kapatid ni Pingoy na si James. Meron siyang ginawang liempo salad. Nagising na rin pala yung mga bata niyan. Alam mo, paglabas nga nila, nakita nila na wala na yung swimming pool. Nalulungkot talaga sila, nangingiyak-ngiyak na gusto pa rin mag-swimming pa paggising, nakakalok. Alam mo, ang sarap nitong liempo salad nga na ginawa ni Jimbo. Medyo may kaanghangan lang talaga siya, lalo na pag nakakain mo yung sili. So ngayong gabi, uuwi na rin muna kami para makapagpahinga. So thank you so much Ate Ken sa pag-grab at hindi kami nahirapang umuwi. Ayun lang muna ang chika for today.